Napapansin mo ba na ang partner mong lalaki ay relax na? Yung tipong hindi na siya nag-e-effort. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga secrets para matakot mawala sa iyo ang lalaki. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, eto, ating aalamin ang mga gawin mo para ang lalaki ay magdalawang isip. Matatakot siya. Hindi siya maging kampante. Mag-e-effort siya. Number 5, hayaan mo siya. Kung dati-rati ay lagi mong tinatanong kung ano yung mga ginagawa niya, lagi mong inaalam kung saan siya pupunta. Di ba? Mayat-maya, tinitext mo siya, asan ka na ba? Ano ba ang ginagawa mo? Bakit ang tagal mong pumunta rito? Di ba? Sino ang mga kasama mo? Di ba? Mga ganon. Halatang-halata na parang desperada ka, di ba? Pinapakita mo na parang may mga insecurities ka para sa lalaki kapag ganyan ang napapansin niya, mas lalo siyang namimihasa. Alam mo ba yon? Kapag alam niya kasi na parang habol na habol ka sa kanya, so ngayon, ang gawin mo ngayon, hayaan mo na siya. Kung ano yung mga gusto niyang gawin niya, pabayaan mo, ibigay mo yung gusto niya. Give him space. Kung gusto niya ng space, sige, andyan ng space, yung oras, pumunta ka saan mo gustong pumunta. Ganon, huwag mong tanungin, huwag mong tawagan, huwag mong i-text, baliktad na ang gawin mo ngayon. Nako, kapag ganyan ang ginawa mo, hala ka. Sigurado, yung lalaki na yan, nako, hindi na yan mapakali. Siya naman ngayon ang mag-chat at tatawag sa iyo. Promise. Alam mo kung bakit? Kasi nasanay na siya dati sa mga pinaggagawa mo. Tapos biglang wala na lahat. Tapos parang pinabayaan mo na siya. Naku, hindi yan papayag. Ngayon, siya na ay alalang-alala na. So, ayan na. Kung dati-dati binibigyan mo siya ng space, hindi na. Siya na ang tatanggal sa space na yun at pupuntahan ka na. Di ba? Ang ganda ng mga technique na yan. Mga sikreto para yung lalaki talaga ay matakot na mawala ka. Yan ang mga dapat mong gawin, okay? Number 5. Number 3, ito, yung i-improve mo ang sarili mo. Wow! So, alam nyo minsan kasi kapag nagka-relasyon na kayo, naging kayo na, most of the time ay nagiging relax. Nagiging kampante na kayo pareho. So, ikaw bilang babae, medyo nagpapabaya ka na literal sa sarili mo. Kasi ang nasa isip mo, kami naman na, di ba? So, kung dati-rati ay talagang gandang-ganda ka, sexy-sexy ka, talagang nakakaakit ka lagi. Eh ngayon, iba na. Parang sobrang relax ka na masyado. Huwag ganon. So, sa halip na ganon ang gagawin mo, improve mo lalo yung sarili mo. Alam mo, kapag napapansin ng partner mong lalaki, na bakit parang mas lalong gumaganda yata itong girlfriend ko? Medyo mapapaisip yan. At kapag napapansin niya na maraming lalaki ang nagkakagusto sa'yo, ang nagpapapansin sa'yo, nako, hala ka. Ayan na po, mag-worry yan. Talagang mapapaisip yan, mag-aalala yan. Naku, baka ako ay masingitan ng iba. Ganon ang tatakbo sa isip niyan. Magkakandara pa ulit yan na puntahan ka or make sure na lagi na kayong magkasama. Ganon yon. Kaya huwag na huwag mong pabayaan ang sarili mo, okay? So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito, humindi ka. So, kung dati ay lagi-lagi mo siyang pinagbibigyan sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa bagay na yun, yung S, di ba? So, di ba ang magkarelasyon ngayon, laging kasama na yan ang bagay na yan. So, sa mga ginagawa nyo lagi, ay lagi-lagi mo siyang pinagbibigyan kasi nga mahal mo siya. Magkarelasyon kayo. Ngayon, humindi ka. Hindi lahat ng pagkakataon ay lagi mong pinagbibigyan. Humindi ka, literal na tanggihan mo rin kung ano yung mga hinihingi sa iyo. Kasi alam mo, kapag lagi na lang, lagi-lagi, mayat-maya ay puro kabigay, puro ka-oo sa mga kahilingan niya, wala na. Yung lalaki, nagiging sobrang ano na yan parang dependent na sobrang ng kampante na dahil alam naman niya na
Isang salita lang niya ay umuoo ka na. Isang salita lang niya ay sige ka ng sige pinagbibigyan mo. Ngayon, kung ano yung mga dating ginagawa mo, cut off mo yan. Baliktarin mo na yung senaryo. Huwag mo siyang pagbigyan. Humindi ka sa ganyang mga gagawin mo, siguradong mababaliktad yung mga senaryo. At kung dati-dati ay nagiging relax siya, ngayon, mag-aalala na siya. So, gagawa siya ng mga paraan. Kasi bakit ganito na ang pakikitungo mo sa kanya? So, ang mga ito, mga labanan ng mga psychology, reverse psychology, ika nga. Kapag ganyan ang ginawa mo, mapapansin mo na bigla na rin siyang nagbabago ng style, di ba? Ikaw naman na ang kanyang tatanungin kung ano naman yung gusto mo. Gagawin niya para sa iyo. Ganun lang yun. Okay? So, ayan po, ang number 4. Number 2, ito, yung huwag kang sobrang clingy. Alam mo, normally, ang mga lalaki, talagang gusto rin nila na nilalambing mo siya. Pero kapag sobra kang kapit na kapit sa lalaki na yan, parang nawawala na yung challenge niya. Di ba? Kasi wala parang ikaw na yung habol na habol sa lalaki kapag ganon. Huwag mong ipakita na ganyan. Maging clingy ka na in a way na huwag mong ipakita na parang kang desperada. Huwag ganon, okay? Maglambing ka, pero huwag namang yung labis-labis. Kasi kapag ganyan ang nakikita ng lalaki ay medyo feeling niya ay parang nasasakal siya, parang nawawala na yung challenge. Dati-rati, siya ang nagtalagang nagpupurso sa iyo. Ngayon, ikaw naman na yung parang linta, nakapit sa kanya. Ayaw ng lalaki ng ganon. Ipakita mo na may buhay kang iba maliban sa kanya. Ipakita mo na busy ka rin. Hindi yung siya at siya palagi ang center ng iyong mundo. Huwag pong ganon, okay? Kasi kapag nakita ng lalaki na, mukhang nagbago yata itong girlfriend ko. Ngayon, sa nakikita niya sa iyo, medyo mapapaisip talaga yan. Ang lalaki kasi, kapag napapansin niya na meron ka ng ibang pinagkakabisihan, pinagkakaabalahan, mag-aalala yan. Kung dati-rati ay kampante siya, hindi ka pinapansin, ngayon siya na ang mauuna sa mga bagay na yan. Tatawagan ka, i-chat ka, or pupuntahan ka pa kung nasaan ka man. Baliktad na ang mga pangyayari. Number 2. At number 1, ito, yung manindigan ka. Madalas, kapag sa isang relasyon, ang babae ay palaging inuunawa, palaging pinagbibigyan yung mga kagustuhan ng isang lalaki, di ba? Ikaw na lang lagi ang umuunawa, ikaw na lang lagi ang umiintindi, laging ganon, paulit-ulit, nagiging cycle siya. So, ang labas niyan, lagi kang nagiging sunod-sunuran sa kagustuhan ng lalaki na yan. Huwag na huwag mong gawin yan. Kung dati ay ganyan ka, ngayon, magbago ka na. Ipakita mo na kaya mong manindigan. Hindi yung lahat na lang ng gusto niya, lahat na lang ng sinasabi niya, ay oo ka na lang ng oo. Kumbaga ay sa madaling salita, ikaw ay nagiging tanjay or tanga. Ganun yun. Masakit man sa pandinig natin, pero ganun talaga ang madalas nangyayari sa mga babaeng sobra-sobra kong magmahal. Na minsan ay talagang parang naaapakan na yung pagkatao nyo, yung pagkababae nyo, para lang sa pagmamahal nyo sa lalaki, ay ganyan na kayo, nagiging na kayo. Huwag na huwag kang papayag ngayon. Manindigan ka. So, kapag ginawa mo yan, magugulat ang lalaki, di ba? Kasi hindi siya sanay na kinokontra mo siya. Hindi siya sanay na ganyan na ang pakikitungo mo sa kanya. Alam mo, kapag ganyan ang nakikita ng lalaki sa'yo, mas irerespeto ka niya. Mas nagugustuhan nila ang ganyang uri ng babae kaysa sa babae na lagi na lang sunod-sunuran, yung parang hindi na nag-iisip. Okay? So, the best thing to do is manindigan ka. Huwag kang magiging tanga. Okay? So, ayan po, ang number 1. So, ayan po ang ilan sa mga sikreto na gawin mo para matakot mawala ang lalaki sa iyo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.